Magandang araw po mga beloved. So, ngayon po, July 31, yan po rin po ang Panginoon. At, ano ba tawag dito? Naano ko doon sa oras kasi bago na ngayon, may oras na. Yan po. So, gusto ko lang po sana i-share sa inyo na nung ako ay every month kasi yung PLTT nagsisend ng text ng email. So, ngayon, nung hinahanap ko yung nila kasi minsan 2 days, 3 days, 5 days, depende ko kailan ako magpera, nagbabayad ako. Pero this time talaga, wala akong pera talaga. Alam ko na wala akong pera po. So, hinahanap ko, hindi ko talaga makita yung email. Ngayon, ang ginawa ko na lang, of course, sinabi ko na yung mga tao dito, sabi ko baka mawala yung internet, magde-data tayo. So, kanya-kanya muna ng data. And then, ako nga, naghagalap ako sa mga app ko. Ibig sabihin, sa mga app ko na kunyari BPI, ganyan, kung saan may 100 pesos, 50 pesos sa GCash ko, para mai-ready ko yung gagamitin ko ko po yung everyday na ito nga paggawa po ng pag-share ng Word of God at para sa internet ko na rin. Yan po. So, ang nung ko kasi ay nag-ano ko sa Panginoon kahapon 30. So sabi ko, Lord, sana umaano pa rin ng 30 na kumbaga may net pa rin kami kasi yung uploading na mahirap eh. Pero sa biyaya ng Diyos kasi lahat naman ng nire-request ko sa Panginoon, bagamat yung iba talaga maliliit pero para sa akin, syempre, kung wala ang Diyos, hindi po yung mangyayari. At tinutugon niya yung panalangin ko po. At ngayon nga sabi ko, 31, Lord, sana kahit hanggang ngayon na lang, yan po. Kasi yung uploading nga matagal po. So, kakain ng internet. At nung ako po ay inutusan ng Panginoon na magpakabit nung 2 years ago ng internet, sa totoo lang hesitant ako. Kasi ano nga kami noon, ilang months ako nagbayad dito plus yung 1 year nga na kuryente. So, kumbaga naubos talaga ako noon. Then after nga nagdata na. And sa akin sila lahat nakakabit, umiinit yung telepono ko. And of course, alam ng Panginoon, natatakot ako dahil baka sumabog po yung yung telepono ko. Nung inutusan na niya ako na mag-share ng Word of God, na nga ako, na kumbaga hesitant nga, natatakot, pero sige, sunod pa rin sa Panginoon po. Sa biyaya nga, na pinaabot tayo ng 2 years, kahit sabi mo, humingi ka ng tulong, nanghiram ka, at the same time, na tinulungan pa rin ako ng Diyos. Talaga hindi niya ako pinabayaan po. Yun nga, nakabenta nga ng bahay, di ba? So, purin po ang Panginoon. At today nga, yun, wala na ng internet. Sabi ko, Lord, bahala ka na talaga kung paano ko makaka-survive kami dito sa pagdadala ng yung mga salita. Kasi, nung ako din ay pini-stop ng mga lingkod dahil utos nga ng mga apostol, naghingi talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ako may gusto, kakayanin ko pa kahit masama lagi pakiramdam ko that time, madalas sumakit ulo ko. Pero talaga nagpaalam po ako na maayos po sa Panginoon at purin nga ang Panginoon na ang Diyos din ang gumawa ng dahilan na po para ako ay ma-stop, na ibig sabihin nga, Veronica, nakapasa ka. So ngayon nga, ito na naman tayo, everyday iisipin mo yung kung anong topic i-share, pero sa biyaya po ng Panginoon, bago nga ako isalang na Diyos, yung trials na to, niready niya na rin ako kasi meron na ako talaga mga notes galing po Dubai at maraming gawain po. So, hindi ako alala. Bagamat kagabi sabi ko, Lord, ano ba i-share ko? So, nakaano po ako kumbaga, ito yung binulong sa akin ng Panginoon na sana nga po may share natin, saglit lang po ito. Yan po, so tayo po manalangin. Panginoon, Amang Diyos, salamat pong muli sa araw na ito, July 31, isang buwan na nakalipas. O Diyos, salamat po sa pagtatagpuan ng mga ilarang araw na pagbabahagi na yung mga salita. Sa mga oras na ito, dakilang Diyos, muli, minsan pa lumalapit kami sa iyo. Tulungan mo ay yung abang lingkod, O Diyos, na madala na yung mga salita na may buong katotohanan, kapangyarihang mula sa iyo, O Diyos. At sa aming mga kaibigan na nakatunghay ngayon, Panginoon, patuloy mo silang, O Diyos, hipuin na makapakinig ng buong puso na yung mga salita, O Diyos, na sila, O Diyos, ay, Panginoon, buksan mo kanilang mga puso sa katotohanan ng yung mga salita. Salamat po, Ama, sa aming mga kaibigan ngayon. Patuloy mo, O Diyos, ingatan sila, anumang kanilang mga pangangailangan, ikaw po ang maglaan. At dalangin namin, Panginoon, na sila'y makaunawa. Dakilan Diyos ng ginawa ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo, O Diyos, hindi ito po'y isang pagsasakripisyo para sa aming lahat na mapagtagumpayan
ang kamatayan dakilang Diyos, na sila lang po ay makasampalataya, sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po Ama, samahan mo yung abang lingkod na muli makapagtagumpay na marami pang kaluluwa ang madagdag sa iyong iglesia. Salamat po, ito po ang aming pagpupuri, pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po, sorry. Okay po. Ngayon po ang title po natin. Ayan siya. Pinang-ano sa akin talaga bibig na nahihirapan po akong yan, pag the more, kaya pag nasa bahay talaga ako, bihira talaga ako magsalita. Yan po kasi parang mas gusto ko na lang na tahimik na lang. Yan po, pag may sakit ka, ganun na yata. Depende sa sakit mo po. So, ang title ko po na kinuha ngayon ay Love Conquers All. So, parang exhortation lang po ito. Ang pag-ibig ay dumadaig po sa lahat. Yan, di ba? Kagaya ko na, kumbaga, dahil sa pag-ibig din, sa biyaya ng Diyos, eto pa tayo ngayon po. Sa pag-ibig sa Panginoon, na ginagamit po tayo ng Panginoon. Yung nga, dahil sa kanyang biyaya, ako po ay, kumbaga, inilagay niya sa pwesto na to na ako po ay makapag-share po ng salita po ng kanyang mga salita po sa inyo ng mga katotohanan po. Napupurihin po ang Panginoon. So, sabi po sa unang Korinto 13:13, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig po. Importante silang lahat, faith, hope, and love. Pero yung nga, dahil sa pag-ibig po ng Diyos, tayo po ay, kumbaga, pinagtagampayan niya ang kamatayan, yung sa krus ng yun po, ang kamatayan na para sa ating lahat, 'di ba? Yung ating mga kasalanan, inako po ng Panginoon, yan po. Na kumbaga dapat tayo ngayong napako, pero imbis na tayo, ang Panginoon na lang po, 'di ba? At saka kailangan kasi ay walang kasalanan, kaya hindi rin po tayo pwede. Yan po, hindi rin tayo karapat dapat po. So, siguro alam na lahat, of course, yung John 3:16, hindi na natin pagtatalunan niya, po, for God so loved the world, di ba? At gusto ko lang i-share yung unang-unang sinalang ako ng Panginoon. Hindi ang topic ko noon, hindi John 3:16. Pero sinabi ko yan sa live ko na ang Diyos na naglagay sa bibig ko nung topic po na yun. Iba yung topic ko pero bigla, bakit ito nasabi ko, ganyan po. So, puri po ang Panginoon. At nga, dahil sa pag-ibig po ng Ama sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong anak na pagtagumpayan ang kamatayan, di ba? Yung Panginoong Jesus, yan po ang anak ng Panginoon, ng Diyos Ama, ay tiniis yung, kumbaga, yung hirap maging tao, dahil sa obedience, tsaka yung love niya sa atin, di ba? At tsaka, para malinis ka tayo sa ating pong mga kasalanan, yan po. At saka yung mga gumagaya nga every Semana Santa, sa totoo lang, para kasing, di ba yung nagpapahampas, nagpapapako, yan po, sa ibang pananampalataya, na para kasing binabastos nila yung Panginoon, no po, na, kasi nga, dapat walang kasalanan, yan po. Kaya wala talagang pwedeng makagaya, na po rin po ang Panginoon. So, di ba, sabi sa kasi alam na natin yung John 3:16. Alam natin yan. Yung pong 3:17 and 18. Sabi diyan, sapagkat hindi sinugo ang Diyos ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sa 18 po, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi na hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kaya nga po, yun ang gusto sa atin ng Panginoon. Napakadali lang ang gagawin natin. Hindi na tayo ipapako sa krus, hindi na tayo luluhod kung di ba? Sasampalataya ka na lang para maganap po yung kalooban po ng Panginoon sa atin lahat po, di ba? So, at sabi nga dyan kasi after niyan sa 21 po na kasi dumating yung ilaw sa sanlibutan dito po sa mundo. Pero ang tao, mas gusto sa dilim para hindi mayag po yung kanilang kasamaan, di ba? So, ayaw nila sa liwanag Yan po yung, kumbaga, nakakalungkot sa nangyayari sa atin ngayon, di ba? Hindi na bago po yan. At yung sa
sa ano nga, pag inano mo yung 138 po, sabi diyan, humihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Yan po. So, kagaya ko rin po, na ang meron lang din talaga ako, faith, hope, and love. Yan po. So, pero yung napaka-importante talaga rin ng lahat importante. Kasi yung love ko sa Panginoon, kung hindi ako takot sa Diyos, hindi naman ako tatanggap din 'di ba? Yan po na kung wala akong kinakatukunan, bakit pa sabi ko dito ko namatay yung ano ko dati, dito ko nabuhay, ako'y kandado sa kandado, nakalak everything po. 'Di ba? So ganyan tayo, pero sa biyaya ng Diyos nga, yung nanay ko kasi takot sa yung parents ko eh. So doon ako na mana, yan po kami. At puro nga tayo talaga pananampalataya. Sabi ko wala ko ibang kayamanan kundi pananampalataya po. Sabi kasi sa Kawikaan 9:10, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. So, kagaya rin ngayon na nagsishare ako ng salita ng Diyos po sa inyo, hindi nga sa akin, galing po sa Panginoon. Ang lahat ng ito, yan po, kung ano yung karunungan na nangyayari sa akin, binibigay sa akin, of course, galing yun sa Diyos, yan po. At saka yung, diretso ko lang po muna to. Sa Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon ay ang pasimula ng kaalaman, ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. So, marami talaga ayaw tumanggap sa Panginoon. Yan, kasi parang ano sa kanila kasi nga, ano sabi diyan, hangal. Sila na mga hindi nakaunawa, sila na mga ignorante. Yung ano ko nga yung post ko dati, nabasa ko, stupido. Yung pride po kasi, talagang ano yan, yung kombinasyon yan ng pride at saka pagiging ignorante. Deadly, ano nga, combination. Totoo talaga. Diyan maraming napahamak dahil sa pride. Yan po. At pag nagkataon nga na ang tao hindi talaga tinanggap ang Panginoon sa pangangaral po ng Ebanghelyo, ay dadagdag na naman ang siguro milyon na. Yan, hindi na siguro totoo na milyon na nasa impyerno na sinasabi ng marami, rest in paradise. Paano ka makaka-rest sa impyerno, 'di ba? So kaya nga po yung Biblia, nandun na lahat. Hindi ka na, kaya lang ang kailangan yung tamang tagapagturo po. At yan po ay pinangungunan po ng sugong apostol na po. At dapat nga lumakad sa kabanalan. Kaya nga sabi, dumating ang ilaw pero gusto ng tao ang dilim para hindi mahayag yung kanilang kasamaan po. Idiretso ko lang to. Teka lang, ay gumana ng akin. Yan. Sabi sa awit 111:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, ang lahat ng nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan at ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Yan po rin po ang Panginoon. So sa nabasa natin sa taas, 'di ba? Yung mga hangal, yung mga tao na binaliwala yung salita ng Diyos. Yung iba nga, 'di ba, yung ano nga yung pangalan ng Panginoon, kumbaga yung pagbanggit, oh my God, kung saan mo na, oh my God, Jesus, kung ano-ano lang, hindi nila alam na lahat po yan kasalanan. Yan po, alam ng Diyos yan, binibiling ng Diyos yan. So parang, yung iba proud pa, oh my God, ganyan. Yun yung mga kahangalan po, kabubuhan. Yan na, hindi, kumbaga hinanap yung karunungan ng Panginoon po. Di ba yung sabi dyan, ang kanyang kapurihan ay mananatili ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Dapat kasi, ang pinaka-importante talaga, pagkatakot po. So, pag hindi ka natatakot sa Diyos, na, mapupunta ako sa impyerno, talagang mapupunta ka talaga sa impyerno. Napakadali lang eh. 'Di ba? Kinonquer nga, kaya yung title ko, Love Conquers All. Ang pag-ibig ay dumadaig sa lahat. Kasi yun ang nangyari po, yun ang ginawa ng Panginoong Hesus, sumunod lang siya sa Ama. Yan, kaya nga sabi niya, 'di ba? Ano yata yun na, Panginoon, sa iyo ko na tinatagubilin ang lahat. Yan po. Kasi nga
naganap na, yung naganap na, natapos niya na rin lahat. Tsaka yung may sinabi pa nga yun po. So, napagtagumpayan niya. Napakahirap ng ginawa niya. Ikaw ba, galing sa langit, Panginoon, tas pinababa ka, inutusan ka, magdadanas ka ng hirap. Ano yung may yan sa mga sa mga mayayaman, 'di ba? Na ikaw ka sa, kumbaga makihati ka sa ni Kristo, sa paghihirap ni Kristo para mahirap. 'Di ba po? So, tsaka yung pagtatides, ganyan, hindi ko alam po, siguro kung sila yung mga tupa talaga, ay magiging madali po sa kanila na po, purihin po ang Panginoon. So, umulan na, yan po, yan lang gusto kong po sa ating lahat, na sana po, maunawaan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig po ng Panginoon, ng Diyos Ama sa ating lahat, na ikaw hindi mo kaya, hindi natin kaya ibigay yung anak natin para, 'di ba, para akuin ko kasalanan ng iba. Ako sa totoo lang, ayokong may api po sa mga anak ko. Kaya nga, nung inano sa akin biliin ko yung yung binebenta ko ngayong dispenser, yan po kasi para ayoko silang uutusan, gigisingin mo na maaga para lang bumili ng yelo. Yan po. So, yun yung talaga reason, yung pumasok sa akin nung binili ko yung dispenser. Pero ngayon, wala tayong pera, binebenta ko. Yan po, kaya sana bilhin nyo na po. Napopurin po ang Panginoon. Yan lang po yung gusto ko na tayo, pag ikaw may naliligaw ka, gusto mo ibigay lahat. Ganyan po, sana maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sana pahalagahan natin. Kasi yung iba tumanggap ng kaligtasan tapos umalis sa church. 'Di ba? Hindi nila naunawaan, hindi nila iningatan. Kaya yung iba na sabi ay once saved, always saved. Hindi. Iingatan mo yan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon dahil hindi ka makakasama. Yan po. So, purihin po ang Panginoon na kagaya ko rin, eto na lang last na, mahaba na tayo, yan po. Nung ako, takot mga anak, yan po. Pero, sabi ko nung sa nanay ko, ayoko ilabas yung baby. Yan po yung unang baby ko, si Andrea. Pero biyaya, nakapanganak ako kahit yung nga pre-eclampsia po. Takot ako magpa-opera. Pero naka-4 na opera ako, 'di ba? Yan po, takot ako makulong. Pero ako mismo nagpakulong at nangaral pa nga ako sa kulungan. Napopurihin po ang Panginoon. Yan po, takot ako sa yung sa utos ng Diyos dati. Talagang sumigaw nga ako. Pero ngayon, pinalakas na ako ng Panginoon, pati yung health ko. Hindi man totally galing, pero yung dati ko napanood yung live ko, nginig ako. Yan, everyday. Kasi, Veronica, mag-English ka. Ginawa ko yun lahat. Pero sa biyaya ng Diyos, yan po, nakakapag-English naman ako, pero syempre, baka merong mga matatabilang dila dyan na, di ba, kukutyain tayo, yan po. So, pero ngayon, hindi ko na inaano yun. Kasi basta sumunod na lang ako sumunod sa utos po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon, na paano ko nakaka-survive until now, na magpa 5 years nga po, sana wag na mag 5 years, sa aking stroke. Yan po. Dahil sa pag-ibig, dahil sa yung yung pagsunod natin, yung pananampalataya na until now, yung hindi ko yata na yung last verse, meron pa. Ito po, yung 138. Ito pong yung humihip ang hangin kung saan nito ibig at narinig nito. Yung Holy Spirit kasi, kagaya ko, hindi ko alam kung kumbaga, parang ano ba mangyayari sa akin, kukunin ba ako ni Lord, kasi sabi ko nga, may panaginip ako, yan po, hindi ko alam. Kagaya natin, yung mga pagsubok sa anak ng Diyos, iba. Yan, para mapatunayan kung ikaw ba talagang anak ng Diyos. Ikaw ba talaga para sa Diyos. At doon sa mga hindi pa tumatanggap ng kaligtasan, iba rin po. Para kayo po ay lumapit sa Diyos. Yan, may mga pagsubok na dumarating para higit tayo lumapit po sa Kanya. Huwag ka lumayo, lumapit ka. Yan po, kasi pag lumayo ka, abay ibang lalapit sa'yo. Yan po, so yung gusto ko po yung Holy Spirit na hindi mo nga alam, sabi diyan, 'di ba, humihip ang hangin. Kasi hindi ko nga rin alam Pero ang ginagawa ko lang, kagaya ng ibang mga port watchers, yan po na nagtatapat, ay bay, tuloy lang ng tuloy. Huwag tumigil. Yan po yung faith, hope, and love. Napopurihin po ang Panginoon. Ang haba natin, 20, kung kailan exhortation. Yan po. So sana po,
natapos nyo po ang video na to at sana nga ma-upload ko po na maayos. Yan po, hanggang ngayon, maibigay yung internet ng Panginoon sa amin. Glory to God. So, salamat po sa lahat and sana nga po na huwag na tayo mag-antay na may mangyayari pa sa atin. Sa mga nangyayari, may paksili ka pa nga, di ba? Sabi ko, hindi ako favor, pero yun lang po yung comment ko. Sa mga, kung anong-anong mga nangyayari po. Kaya huwag na nating antayin na mamatay ka pa, wala kang kaligtasan, impyerno. 'Di ba? So marami na yung mga nasa impyerno, kung gusto nilang bumalik, hindi na nila magawa. Yan po. So after nyan, dire-diretso na eternal. Yan po, kaya sana po sa ating mga kaibigan, patuloy na nananawagan po ang Panginoon sa inyo. Ito sa Ebanghelyo po ng Panginoon, ito yung ginagamit niya na pananawagan po para tayo maligtas. Kasi dito rin ako naligtas, sabi ko nga, di ba, sa bus. Yan po. Or market ba yun, ganyan. Pero nasa bus sila eh. So, sana po tayo po'y sumampalataya. Kasi pag ikaw namatay ka, wala kang kaligtasan, hindi ka nakatanggap ng kaligtasan sa tunay na pananampalataya, impyerno. Di ba? Ayaw maranasan, pero mararanasan mo. Di ba po? So, salamat po sa lahat. Tayo po'y manalang. Dakilang Diyos, salamat po muli. Nakaraos po kami sa isang araw, Panginoon, na pagbabahagi na yung mga salita. Patuloy namin dalangin na may sakit, kasama ng iyong bang lingkod, O Diyos, ang patuloy na pagpapagaling mula sa iyo, kalakasan, at dagdagan mo aming pananampalataya. Lord, patuloy mong hipuin ang bawat kalamnan na aming katawan, O Diyos, na kung may mga namatay na ugat, buhay mo, O Diyos. Panginoon, patuloy mo kami palakasin. Ikaw po ang maglaan ng aming mga gamot. Dakilang Diyos, kung ano pa man po ang aming mga pagpapa-ospital. Dakilang Diyos sa pinansyal. O Diyos, ikaw po ang maglalaan. At sa lahat ng mga aming mga kaibigan na naguguluhan, dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok, tulungan mo sila, dagdagan mo aming pananampalataya. At patuloy mo sila, O Diyos, akayin. Lord, sa liwanag, sa buhay na walang hanggan, kasama ka, Panginoon, upang sila'y hindi mapahamak, O Diyos. Tulungan mo sila na higit na marinig ang iyong tinig, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong Ebanghelyo, Panginoon, na sila'y maligtas, Panginoon. Tulungan mo sila araw-araw na higit nilang nasain, Panginoon, ang na makinig ng katotohanan mula sa iyong mga lingkod, dakilang Diyos. Salamat po, Ama. Ito po ang aming patuloy na pagkakatiwala sa iyo sa matamis sa pangalan ni Jesus na rin darating. Amen. Salamat po, and minsan pa kita-kita po tayo Sabado, Linggo pala, Sabado na yata bukas, so sa Monday po. Hindi ko yun alam, yan po. So po rin po, Panginoon, sorry po, naging 23 minutes at sana po tapusin nyo po and maglagay uli ako ng link po. Yan po. So salamat po, glory to God.